Ang nakaraan, nagawa ni Claude na mapapunta ang mga taong hinahanap ng ating bida, ito ang kanyang mga dating tauhan sa kanyang naunang buhay, hindi man dumating lahat, pero kahit papano karamihan sa mga ito ay pumunta sa kanyang teritoryo. Kaya lang nagtataka ang mga ito ng lubos sa ikanikilos ng ating bida dahil kung ituring sila ng mga ito ay parang matagal na silang magkakakilala, kaya lang ngayon lang nila nakita si Ghislaine. Hindi naging maganda ang sumunod nangyari dahil sa ginawa ni Kaur, dahil ang mga bagong salta ay balak pang patayin si Kaur makuha lang ang posisyon nito dahil sa pagyayabang ni Kaur. Pagpapatuloy, naglalaho ang nakakakilabot na tensyon na pumailan lang sa hangin, at napalitan ito ng isang nakakailang na katahimikan. Pinandilatan ni Belinda ang mga bagong dating at nagsalita. Sino kayo? Gusto ba ninyong mapatalsik sa sandaling dumating kayo? Mukha bang biro ang estate namin sa inyo? Hindi ganoon. Anong ibig mong sabihin na hindi? Halos bunutin nyo na ang inyong mga espada. Dapat ba na ikulong ko na lang kayo kaysa sa palayasin kayo? Nagpasya si Belinda na hindi na siya magpapapigil pa. Anuman ang tingin niya, may isang taong kailangang maglagay ng kaayusan sa magulong estate na ito. Mula sa simula, ang posisyon ng butler ng kastilyo ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng bahay, sumasaklaw ito sa lahat mula sa tamang pag-uugali ng mga maharlika hanggang sa pagsubaybay sa asal ng mga tao. Nagpasya siyang gamitin ang awtoridad na pinigil niya hanggang ngayon. Anong ginagawa ninyo? Bumalik na kayo sa inyong mga lugar. O gusto ninyo bang mapagsabihan? Sa banta ni Belinda, umatras ang mga reserbang tropa na may nahihiyang ekspresyon. Ang pagiging butler ng kastilyo ay isang posisyon na malapit sa kamahalan. Kada dating pa lang nila at hindi pa sila nakakapag-adjust, kaya walang magandang dahilan para magkaroon ng masamang ugnayan sa kanya. Binigyan sila ni Belinda ng isang mahigpit na tingin, tulad ng isang guro na nagagalit sa mga pasaway na estudyante, at nagbigay ng babala. Mula ngayon, kung sinuman sa inyo ang magpakita ng kawalan ng respeto sa harap ng kamahalan, hindi ko kayo patatawarin. Naiintindihan, siguraduhin na kahit papaano ay mapanatili ninyo ang pangunahing kagandahang asal sa inyong mga sarili. Opo, madam, naiintindihan po, sagot ng mga baguhan kay Belinda. Ang malakas nilang sagot ay nagpatawa kay Kaur. Dahil mukhang kampi sa kanya si Belinda, taas noo siyang nagmalaki. Oh, tingnan ninyo. Ang ganda kapag maganda ang asal ninyo at itinitikom ninyo ang inyong mga bibig. Panatilihin ninyo yan, sabi ni Kaur na muli na nang nagsisindi ng apoy. Bago pa man siya matapos, biglang lumingon si Belinda at sumigaw sa kanya. Hoy! Anong problema mo, bakit ka naghahanap ng away kahit saan ka magpunta? Napakagaling mo ba talagang makipag-away? Gusto mo bang subukan mo muna ako? Dahil sa nakikita ko, isa ka lang namang walang kwenta. Sigaw ni Belinda na punong-puno na rin talaga kay Kaur. At teka, bakit ka biglang nagsasalita ng ganyan, pag-alit na sabi ni Kaur. Sandaling natigilan si Kaur, nag-aasaran sila lagi pero hindi pa niya nakita na nagalit ng ganito si Belinda. Dahil doon, nawala ang kanyang karaniwang pagkakataon na sumagot. Bukod pa rito, kung gagamitin ni Belinda ang kanyang posisyon bilang butler, mahirap para sa kanya, isang mersenaryo na may kontrata, na sumagot din sa parehong paraan. Habang nakatayo si Kaur, nakanganga ang bibig sa pagkabigo at pagkalito, nagkatinginan sina Ghislaine at Claude na may pagkabigla. Nakakatakot kapag ang isang taong karaniwang hindi nagagalit ay biglang sumabog. Sayang magiging masaya sana, sabi ng ating bida sa sarili dahil makakakita sana siya ng matinding laban, at magagawa rin niyang makipaglaban sa mga dati niyang tauhan. Kinukuskus ni Ghislaine ang kanyang dila sa pagkadismaya. Gumawa na siya ng schedule ng laban sa kanyang isip, ngunit nasira na ang buong mood. Karamihan sa mga taong kara-rating lang ay may mainit na ulo, kaya't hindi maiiwasan na may isang taong kailangang magtatag ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Kahit pabayaan nila, sa huli ay si Gillian ang hahawak nito, ngunit dahil gusto nilang magsimula, walang dahilan para pigilan sila. Tumingin si Belinda kay Ghislaine, na parang may iniisip, at nagtanong. Bakit ganyan ang mukha ng kamahalan? Parang medyo nadismaya. Hindi naman. Hindi ako nadidismaya. Naisip ko lang, bakit pa sila pipigilan? Ibig kong sabihin, pagdating sa pagtatatag ng hirarkiya. Si Gillian ang bahala sa hirarkiya sa panahon ng pagsasanay. Sa tingin mo ba hindi ko alam yan? Tama.
Si Gillian ang bahala sa lahat. Pinaikit ni Belinda ang kanyang mga mata at binigyan si Ghislaine ng isang nakakaalangan na tingin. Huwag mong sabihin na plano mo nang maglagay ng ring, gumawa ng schedule ng laban, at magpustahan kasama ang chief overseer habang nanunood. Hindi, di ba? Tanong ni Belinda na parang gustong kutusan si Ghislaine. Siyempre hindi. Gaya ng palagi kong sinasabi, ako ay isang hindi marahas na pinuno. Sana ay mamuhay tayo ng normal kahit isang beses lang. Abala ako, kaya aalis na ako. At sa inyong lahat, mag-ingat. Babantayan ko kayo. Bumantong hininga si Belinda, iniling ang kanyang ulo ng ilang beses, at pagkatapos ay umalis sa lugar. Sa sandaling umalis siya, isang nakakailang nakatahimikan ang muling bumalot sa paligid. Ahem. Nagpalitan ang lahat ng kinakabahang ubo, bawat isa ay sinusubukang tuklasin ang reaksyon ng iba. Kahit si Gillian, na nalampasan ni Belinda, ay pinagkrus ang kanyang mga braso at nagpanggap na hindi nag-aalala. Tahimik na bumulong si Claude sa tenga ni Ghislaine. Nakakadismaya, plano kong tumaya ng mga 5 taon sa pagkakataong ito, sabi nito sa ating bida. Natunay nga ang sinabi ni Belinda, ganun nga ang nasa isipan ni Claude. Nawalan tayo ng pagkakataon na pahabain ang kontrata ng alipin, sabi pa ni Claude kay Ghislaine. Sigurado ka ba na hindi mo sinadya na sabihin na swerte na hindi nabawasan ang panahon? Anyway, sa tingin ko hindi ko pa nakita na nagalit ng ganoon ang butler. Nakakatakot ba talaga siya? Naku, lagi siyang nakakatakot kapag galit. At hindi pa yon ang katapusan. Kung mas magalit siya, bubunot siya ng espada. Pagkatapos niyan, lason na, babalan ng ating bida sa ugali ni Belinda. Halaka, sa tingin ko mas mabuti na mag-ingat ako, sabi ni Claude na bahagyang natakot na kay Belinda. Huwag mo lang sasagarin ang limitasyon ng babaeng iyon, at magiging maayos ka, paalala ng ating bida. Tumango si Claude ngunit pagkatapos ay iniling ang kanyang ulo, na napagtanto ang isang kakaiba. Sabi mo huwag lang lalampasan ang limitasyon, pero paano mo nalaman na ang susunod na hakbang ay espada at lason, kamahalin? Tanong ni Claude na may halong pagtataka. Magandang tanong, paano ko malalaman iyon? Lumambot ang ekspresyon ni Ghislaine, na parang may inaalala siyang lumang alaala, pagkatapos ay biglang tumigas muli. Anyway, oras na para simulan ang susunod na gawain, pag-iiwas nito sa usaping binuksan ni Claude. Anong ibig mong sabihin, susunod na gawain? Nalulunod na kami sa trabaho, kung magdaragdag pa tayo, mamamatay na tayong lahat. Nagprotesta si Claude, halos nagpapanik. Kung haharapin pa nila ang iba pa, talagang katapusan na nila. Ngunit sumagot si Ghislaine na may malumanay ng ngiti. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, halos wala kang gagawin. Talaga, hindi mo ako bibigyan ng mas maraming trabaho, di ba? Sabi ni Claude na namimilag-milog pa ang kanyang mata. Ang dami mong duda. Sabi ko huwag kang mag-alala. Pinilit ko na ba kayong magtrabaho ng sobra? Hindi, di ba? Mariing pagkakasabi ni Ghislaine. Wow, nahiya naman ako sa iyo. Sabi nito kay Ghislaine, at nasabi pa niya sa sarili, ibang klase talaga nito, tingnan mo kung gaano siya kawalansiya. Malinaw na nakasulat ang pag-aalinlangan ni Claude sa kanyang mukha habang nakatingin kay Ghislaine. Kung hindi ito sobrang pagtatrabaho, ano pa? Halos makita niya si Ghislaine na umamin, oo, sobra na. Kasalanan ko, pagkatapos lamang na mamatay si Claude sa pagod. Naisip ni Claude na ituloy ang usapan ngunit nagpa siya na huwag na lang. Hindi niya na kailangang mina si Ghislaine at muling mabigyan ng mas maraming gawain. Sige, sabihin na nating totoo yan. Pero ano ang susunod na gawain? Paghahanda para makuha ang iron ore. Kinakapos tayo dyan, di ba? Paano mo planong makuha ito? May plano ako, sasabihin ko sa iyo, kaya maghanda ka lang para sa meeting. Ang pagiging kampante ni Ghislaine ay lalo lamang nagpadagdag sa pag-aalinlangan ni Claude. Kapag minamadali ang mga bagay, tiyak na magkakaroon ng problema. Sa isang lugar na tulad ng Fenris Estate, kung saan halos walang anuman, ang pagkuha ng mga mapagkukunan ay isang malaking issue. Lalo na sa iron ore, kilala itong mahirap makuha sa malalaking dami kahit may pera ka, na ginagawa itong mas malaking problema. Ngunit hindi nag-alala si Ghislaine. May plano siya sa kanyang isip para malutas ang issue sa iron ore, isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan.
Sa sandaling nagtipon ang lahat ng kanyang mga tauhan, agad na sinimulan ni Ghislaine ang usapan. Aatakihin natin ang Cabaldi County. Matagal-tagal na ring hindi nagsasabi si Ghislaine ng ganitong kahangalan, at lahat ay napatingin na lang sa katahimikan. Sinabi sa kanila na ito ay isang meeting para pag-usapan ang kakulangan sa mga mapagkukunan, ngunit ngayon ay nagsasabi siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Natural, nalito sila. Si Conde Cabaldi ay isang mahalagang miyembro ng Ducal faction, at ang kanyang teritoryo ay ang pinakamalaking producer ng iron ore sa Hilaga. Ang Conde ay masipag din na nagsusupply ng iron ore kay Desmond. Ibinabataas ni Claude ang kanyang ulo, kinamot ang kanyang tenga, at nagtanong muli. Teka, hindi ba ang meeting na ito ay tungkol sa kung paano makakuha ng iron ore? Oo, ganoon. Kaya aatakihin natin ang Cabaldi County, sagot ng ating bida na para bang naglalero lang sila. Nagsasalita na naman ng walang kabuluhan ang kamahalan. Huminga ng malalim si Claude upang pakalmiin ang kanyang dumaraming inis. Nasa gitna na sila ng pagpapaunlad sa estate at sabay na naghahanda para sa isang atake mula kay Conde Desmond. Ang pagpapanatili lamang ng kanilang posisyon at pagtatanggol sa kanilang sarili ay isang pakikibaka sa buhay at kamatayan, at ngayon ay iminungkahi ni Ghislaine na magsimula ng digmaan. Adik ba siya? May sinok ata sa utak itong aming kamahalan, sabi ni Claude sa kanyang isipan, dahil talagang hindi normal ang mga tumatakbo sa isipan ng ating bida. Bukod pa rito, ang pag-atake sa Cabaldi County ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta. Kahit na gawin nila, walang garantiya na mananalo sila. Kamahalan, parang biglaan ang gusto mong mangyari. Maaari mo bang ipaliwanag ang iyong dahilan? Nang mapagtanto na walang nakakaintindi sa sinasabi niya, nagsimulang magpaliwanag si Ghislaine. Sa huli, kailangan nilang lahat na magtulungan para sa parehong layunin, at ang pagdaragdag ng ilang salita upang linawin ay hindi makakasakit. Ang estate ng Cabaldi ay kasalukuyang nagsusupply ng lahat ng iron ore nito kay Desmond. Halos wala silang ibinebenta sa atin. Tama yan, hindi mo naman sinasabi na. Aatakihin mo sila dahil lang sa naiinis ka na nasa panig sila ni Desmond, di ba? Sino ba ang magsisimula ng digmaan dahil lang sa may inis siya? Tiningnan ni Ghislaine si Claude na may kaawa-awang tingin. Nagsasalita ako sa lebel mo rito. Naramdaman ni Claude na mali siya, ngunit hindi niya masabi ang anuman. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung kunin natin ang lugar na iyon? Ang panig ni Desmond ay mawawala ng supply ng iron ore, at tayo naman ay magkakaroon ng labis-labis na dami nito. Ito ay isang napakatalinong diskarte na nagpapabagal sa paglago ng kalaban habang pinapabilis naman ang ating paglago. Kaya, sa huli, sinasabi mo na aatakihin natin sila para lang nakawin ang iron ore na kulang sa atin. Well, sa madaling salita, oo. Bandido ka ba o ano? Dati ka ating mandarambong sabi ni Claude na talagang nababaliw na ito sa mga katwiran ni Ghislaine. Hinawakan ni Claude ang kanyang nahihilong ulo, nag-aalangan bago tuluyang nakatayo ng tuwid. Walang iron ore, kaya aatakihin namin ang isang lugar na may maraming iron ore, simpleng ngunit kahangahangang loika. Ang pagpapabagal sa paglago ng kalaban habang pinapabilis ang atin ay, syempre, magiging kapaki-pakinabang. Ngunit ang pag-atake sa isang ikatlong partido, na hindi naman kalaban, para lang gawin yan. Tanging isang baliw ang makakaisip ng ganoong ideya, sabi ni Claude. Kamahalan, maaari ba tayong gumawa ng mga bagay ng mas makatwiran? Walang kinalaman sa atin si Conde Cabaldi ngayon. Hindi natin maaaring atakihin ang ganoong tao. Hindi siya agad nabanta. Pero sa huli, kalaban din natin si Conde Cabaldi. Bakit? Dahil ba kasapi siya ng paksayon ng duke? Walang patunay na sinusuportahan ng paksayon ng duke si Desmond para atakihin tayo. Maniwala ka, nasa likod sila niyan. Darating si Conde Cabaldi at si Conde Desmond para kalabanan tayo. Kaya, bawasan natin ang bilang ng mga kaaway ng maaga at, habang ginagawa natin yan, kuhanin natin ang iron ore. Sabi ni Ghislaine na talagang walang makakapidyaw sa gusto ng ating bida, iyon ay dahil tanging si Ghislaine lamang ang nakakakita kung sino talaga ang mga kalaban. Malinaw ito kay Ghislaine, na alam ang hinaharap, ngunit sa iba, ito ay kaiya-hiya. Nanginginig si Claude, naglalakad pabalik-balik ng ilang beses bago sa wakas ay nagsalita. Hindi, isipin mo lang.
May isang taong hindi pa nakikipaglaban sa iyo, hindi ka nga kilala. Pero sinasabi mong papaluan mo siya dahil aatakihin ka niya sa hinaharap. May kabuluhan ba yan? Ngayon na sinabi mo yan, medyo kakaiba nga, pero anong magagawa ko kung totoo ito? Kamahalan, may problema ba ang iyong pagkatao o kung ano? Tanong ni Claude kay Ghislaine dahil talagang nagtataka na ito sa takbo ng pag-iisip ng ating bida, dahil ang tunog ng mga sinasabi ni Ghislaine kay Claude ay para bang alam nito ang mga mangyayari sa hinaharap, na hindi naman inuunawa ng malinaw ni Claude dahil walang katuturan iyon, at imposible iyon. Hindi na napigilan ni Claude, at nabanggit niya ang pagkatao ni Ghislaine. Sa bagay na iyon, galit na sumigaw si Belinda. Bakit mo sinusubukan na sirain ang loob ng ating batang kamahalan? Alam mo ba kung gaano siya kabait at kaamo? Hindi, makinig ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano ito kakakaiba? Ang ating batang kamahalan ay palaging ang uri ng tao na haharapin muna ang anumang nakakainis sa kanya at pag-iisipan ito mamaya. Kagabi lang, sinabi mo na siya ay mabait at maamo. Kung yan ang kanyang karaniwang personalidad, dapat tinuruan mo siya na magbago. Anong uri ng edukasyon ang ibinigay mo sa kanya? Sabi ni Claude kay Belinda. Hindi mo ba alam na ang panghihimasok sa kung paano inaral ang isang tao ay labis na walang galang? Hindi ko alam, at ayoko ring malaman. Habang lumalakas ang kanilang mga boses, namagitan si Ghislaine para pakalmayan sila. Sa totoo lang, hindi ko masabi na hindi dahil ito ay nakakainis sa akin, ngunit hindi lang yan ang dahilan. Claude, hindi ka ba talaga maniniwala kahit na nakita mo ang impormasyon? Si Conde Caboldi ay kasalukuyang nagsusupply ng napakalaking dami ng iron ore kay Desmond. Sa pinakamababang halaga, malinaw na ibig sabihin nito na ang dalawa ay magkasama. Nagduda rin si Claude na sinusuportahan ng paksayon ng Duke si Desmond dahil doon. Kung hindi sila magkapanig, walang paraan na susuportahan siya ni Conde Caboldi sa ganoong kalaking halaga. Gayunpaman, ang pagsisimula ng isang digmaan sa teritoryo batay sa ganoong mga pag-aakala ay masyadong mapanganib. Muling nagsalita si Claude, gamit ang tono na parang sinusubukang patatahanan ang isang bata. Kamahalan, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ngunit, si Conde Caboldi ay isang tao mula sa paksayo ng Duke. Kaya ano, kung aatakihin natin si Conde Caboldi, hindi mahalaga kung kasama si Conde Desmond o hindi, tiyak na magiging kaaway tayo ng paksayo ng Duke. Kahit ngayon, hindi pa bukas na naglalaban ang Royal Faction at ang paksayo ng Duke. Ang paksayo ng Duke ay kalaban na natin. Nagkasundo tayo doon, di ba? Pero hindi pa natin ginagawang halata. Sinasabi ko na huwag natin silang bigyan ng dahilan para atakihin tayo ng mabilisan. Anong gagawin mo kung magpasya ang paksayo ng Duke na direktang makialam? Nagsalita si Ghislaine na may tono ng pagkabigo. Kailangan natin silang labanan sa huli, kaya bakit pa natin aalalahanan yan ngayon? Maaari natin itong harapin kapag dumating ang oras. Sige, ipapaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Sabihin nating nasa isang laban ka, Claude. Ako ay isang marangal na scholar, hindi ako nakikipag-away. Ipagpalagay mo lang, ano ang mas kapaki-pakinabang, ang maunang tamaan o ang maunang tumama? Well, ang maunang tumama ay mas kapaki-pakinabang. May kasabihan, maunang tumama, maunang manalo, di ba? Tumpak. Kaya, hindi ba mas maganda para sa atin na maunang tumama kay Conde Caboldi bago niya tayo tamaan? Ano man ang tingin mo, ito ang mas mahusay na opsyon, di ba? Nawala na talaga siya sa katinuan, sabi ni Claude na talagang hindi nito matanggap ang mga paraan ng pangangatwiran ni Ghislaine, kahit na may punto ay hindi maaaring makipagdigma sa teritoryo ng walang malinaw at sapat na dahilan. Naiwan si Claude na walang masabi sa mga pabaya na salita na nagtrito sa digmaan na parang isang away bata. Habang nag-iisip pa siya kung magmumura o hindi, nagpatuloy si Ghislaine. Kung gusto nating magpatuloy sa pakikidigma sa hinaharap, kailangan natin ng matatag na supply ng iron ore. Kailangan nating kunin ang teritoryo ni Conde Caboldi. Hindi inaasahan ni Conde Desmond na uunahin natin doon. Ibig sabihin hindi siya magiging handa. Si Conde Desmond ay kasalukuyang abala sa paghihimagsik ni Amelia. Ang susunod niyang prioridad ay ang akitin ang natitirang mga kamahalan sa hilaga at pag-isahin ang kanyang kontrol. Sa tingin niya ay kaya niyang alisin ang isang tulad ni Baron Fenris anumang oras na may pagkakataon.
Natural, hindi niya naisip na si Ghislaine ang magsisimula ng digmaan. Kaya't balak ni Ghislaine na sulitin ang kasalukuyang sitwasyon at ang mga pagkakataon na darating. Sandali lang ang mga ganitong pagkakataon. Hindi ko kayang palampasin ang ganitong magandang pagkakataon. Kung hindi natin makukuha ang iron ore ngayon, magiging mahirap na magpatuloy sa isang mahabang digmaan. Salamat kay Amelia, mayroon na lamang silang kaunting oras. Ang sandaling kunin ni Conde Desmond ang kontrol sa Raypole Estate, agad siyang magpapalipat ng atensyon sa Fenris Estate. Ngunit dahil walang paraan para ipaliwanag ito sa pamamagitan lamang ng pag-aakala, kailangang pabayaan. Muna ito ni Ghislaine. Ang kakulangan ng pagiging mapanghikayat ay binayaran ng pagiging matigas ng ulo. Nagsalita si Claude na may pagod na ekspresyon. Kamahalan, napakadelikado na ang harapin lang si Conde Desmond. Kailangan pa ba nating gawing mas mapanganib ang mga bagay? Kung may magkamali, maaari tayong mamatay. Alam ko. Kahit isang pagkakamali ay nangangahulugan ng kamatayan. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng nasa estate ng aking ama. At kahit alam mo yan, gusto mo pa ring atakihin si Cab Aldi. Nang marinig ang kalungkutan sa tono ni Claude, maingat na sumali sina Belinda at Gillian. Batang kamahalan, ang Chief Overseer ay medyo kakaiba sa karaniwan, pero sa pagkakataong ito, mukhang may kabuluhan ang sinasabi niya. Hindi mo ba ito maaaring hayaan na lang? Kamahalan, tama ang Chief Overseer. Ang gumawa ng pagkakataong na maging kaaway ang paksayo ng duke sa sitwasyong ito ay masyadong mapanganib. Ang mga tauhan ng ating bida ay nagsalita sa isang panig at iisang dahilan. Sa ngayon, mas mainam na mag-focus lamang sa pagpigil kay Desmond. Kahit na tumagal pa, bakit hindi subukang kumuha ng iron ore mula sa ibang rehiyon? Sa kabila ng pagtutol ng lahat, matigas na nagsalita si Ghislaine. Kailangan pa rin nating gawin ito. Kung hindi tayo magsisimulang maghanda ngayon, mawawala ang ating pagkakataon. Hinawakan ni Claude ang kanyang sumasakit na ulo. Ang paghahanda lamang ng depensa at pagpapaunlad ng estate ay sapat na para sumabog ang kanyang ulo. At ngayon, bukod pa roon, plano nilang maglunsad ng isang maagang atake. Ang teritoryo ng Fenris ay wala sa posisyon para gawin ang ganoong bagay ngayon. Naiintindihan ko ang iyong intensyon, kamahalan. Ngunit may mga praktikal na issue. Tulad ng sabihin nating lumabas tayo. Maaari ba talaga tayong manalo? Napakalaki ng pagkakaiba sa lakas. Tulad ng karamihan sa mga hilagang estate, ang teritoryo ni Conde Cab Aldi ay may kakulangan, ngunit sapat siyang mayaman para mapunan ang mga ito ng pera. At mayroon siyang isang espesyal na katangian. Sa tabi ng lahat, ang mga sundalo ni Conde Cab Aldi ay marahil ang pinakamahusay na may gamit sa hilaga. Natural lamang para sa mga rehiyon na mayaman sa iron ore na magkaroon ng advanced na pamamaraan ng pagtunaw. Dahil doon, ang estate ni Conde Cab Aldi ay kilala sa pagbibigay ng mataas na kalidad na kagamitan kahit sa kanyang mga sundalo. Paano nila maaasahang matalo ang ganoong lakas sa kanilang kasalukuyang kapangyarihan? Nang tanungin ni Claude ang katanungan na ito, sumagot si Ghislaine na may hindi makapaniwalang tingin. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Simpleng sagot ng ating bida sa napakahabang paliwanag na tanong ni Claude. Bahagyang iniwas ng iba ang kanilang mga mata, dahil tulad ng dati ganito na naman ang mga mata ng ating bida. Matutuloy kaya ang digmaang sisimulan ng ating bida, o talagang susunod ang lahat sa plano ni Claude? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.